Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 43 hanggang 44 na nagpapatuloy. Biglang bumangon si Chu Chan, gusto nitong uminom ng droga. Humiga ito at sinabing gusto daw niyang gumamit ng droga para makatulong sa ating bida. Lalong hindi pumayag si Nanding dahil makakasama daw ito sa kalusugan ni Chu Chan. Kaso nagpumilit pa rin ito ginamit ang kakayahan para makakuha ng droga. Diretsyong kinain ito, kailangan niya daw itong gawin dahil nasa digmaan sila kahit may sakit siya at batang maagang nagdroga. Naramdaman ni Chu Chan ang epekto ng droga sa katawan niya, bigla siyang lumutang. At nawalan ng malay dahil sa overdose. Pagkatapos ay biglang nasampal sa mukha si Nanding. Nakadroga na si Chu Chan, wala itong nararamdaman na pagod, kailangan daw nilang magmadali bago maubos ang epekto sa kanya ng bawal na gamot. Itinanong ng ating bida kung okay lang ito, sumagot si Chu Chan kayang-kaya niya daw magtrabaho dahil nakabatak siya. Nagtanong si Nanding na bigyan pa sila ng maraming droga dahil magpapaka-addict sila. Sinabi ni Sang Yuan na bago sila umalis ay kumain muna sila. Tinanggap nilang dalawa ang pagkain, sabay nagpasalamat sa lugaw nito. Samantala sa lagusan ng kawalan, nag-usap si Chu Xinghe at Su Sanggi kung kaya nilang talunin ang isang S-rank na alien. Pagkatapos ay pinauna muna ni Su Sanggi ang mga atabs nito para tingnan sino ang kalaban. Inatake nila ito. Kaso sa sobrang lakas ng S-rank na alien, naging bangkay sila ng madaanan nito. Pati ang enerhiyang sinulid ni Su Sanggi ay tinatablan nito. Pinutol nila agad ang enerhiya sinulid dahil gagapangin ito ng kalaban. Hindi tumatalab ang mga pisikal na atake, kaya ang ice tubig ni Lan Sakong ang gusto nilang subukan. Ginamit naman ito ni Lan Sakong sa kalaban ang ice tubig niya. Sabay pinatigas niya ito na parang yelo ng ice cube, tag 5 piso. Dinilaan lang ito ng S-rank na alien, pagkatapos ay nalusaw ang tigas nito. Pagkatapos nitong kumawala sa yelo ay umatake ito agad. Gumamit naman ang magkapatid ng plywood na pang-alag sa atake nito. Patuloy ang atake at pagsangga ng magkapatid. Nag-iisip na sila kung paano nila matatalo ang kalaban. Napagplanohan nila na gumamit ng apoy, susunugan nila ang punong halaman ng magkapatid gamit ang apoy na espada ni Chu Xinghe. Gumawa sila ng pinagsamang ice tubig at punong halaman. Sinindihan ito ni Chu Xinghe sa gitna para magliyab. Nagsimula na itong magliyab, at nasunog ang bunganga ng S-rank na alien. Pagkatapos ay sumabog ito na parang bomba. Tatamaan ng mga talsek nito si Chu Xinghe. Buti na lang nahila siya gamit ang sinulid na enerhiya ni Su Sanggi. At nakagawa agad ng panangga sa talsek gamit ang pinagsamang punong halaman ice tubig. Nahihirapan na ang dalawang magkapatid, hindi na magtatagal ang panangga nila. Tinanong nila si Lan Sakong kung kaya nitong kontrolin ang maitim na tubig, kanal sumagot ito na hindi niya kaya. Nalaman nila na apoy lang may epekto na atake sa kalaban, kaso kayang pagalingin ng alien ang sarili nito, kaya wala rin itong silbi. Hindi nila alam ang kapatid ng ating bida na si Nancy ay lumapit sa kalaban, sa madaling salita pabida. Nakalapit na siya sa A-rank na alien, ano kaya ang gagawin ni Nancy dahil napansin siya nito. Natuwa naman yung 5 kupol dahil dumating na ang backup nila. Napansin agad ni Nancy na sugatan si Chu Xinghe, kaya gagamotin niya ito. Nilabas na ni Nancy ang kanyang holy shield. At gumana naman ito, hindi tumatagos ang maitim na tubig kanal. Napansin nila na hindi tatagal ang holy shield sa lakas ng tubig kanal. Dahil mapapahiya si Nancy sa kanila sa unang sabak niya sa laban, pinalakas at pinalaki niya ito. Nagplano ulit sila para sa ikalawang pag-atake. Ginamit ni Nancy ang kakayahan nitong lumipad at sumabay sa kanya si Chu Xinghe pataas. Magkasabay gumamit ng kapangyarihan si Nancy at Chu Xinghe. Ang Myriad Blade Domain at Holy Light Infusion. Tinamaan nila ang alien, sabay napa-array kopo ito. At nakita rin nila ang pinakapuso nito. Biglang nakaramdam ng panghihina ng katawan si Nancy. Sinigawan naman ni Chu Xinghe ang mga kasama nito sa baba na umatake na. Kinontrol naman ni Su Sanggi ang mga puppet niya para umatake. Nilagyan nila rin ng mga pampasabog na pokolo ng magkapatid. Nakalapit na ang mga puppet sa puso ng S-rank na alien. Inatake nila ito. Bago pa nila ito mahawakan ay naging skeleton na sila at ang mga pokolo na lang ang natira. Sabay pinasabog ni Chu Xinghe ang pokolo gamit ang Domain Field Sword K Collision Spark Skater, tuluyan nang sumabog ang S-rank na alien.
Kaagad silang nagtipon sa maliit na bilog ng enerhiya ni Nancy para hindi matamaan ng umuulan na tubig kanal. Nagmukha silang sardinas sa loob para lang makaligtas sa tubig kanal. Napatanong na lang si Nancy kung ilang araw na daw silang hindi naliligo. Sumagot si Chu Xinghe na parati siyang naliligo dahil yon ang turo sa pamilya nila. Inamoy ni Susanggi si Lan Sakong. Nagsabi naman ito na kahit mukha siyang girang hindi siya amoy potek dahil sa dagat siya parati naliligo. Umamin si Kinsoy na siya yung nangangamoy patis dahil may dalaw siya. Tinuro din daw sa kanya ng kapatid niya na halaman ang kapangyarihan nila malapit sa lupa kaya nag-amoy lupa na siya dahil ayaw niyang maligo baka matanggal ang lupa sa katawan niya. Sinabi naman ni Susanggi baka pwede na silang makaalis sa bilog dahil hindi na nila kaya ang amoy. Tinanggal na ni Nancy ang bilog na enerhiya saka sila nakahinga ng maayos. Pagkatapos ay inamoy ni Nancy si Kinsoy. Hindi daw ito ang naamoy niya kanina. Natuwa naman si Kinsoy dahil hindi niya na kailangan maligo. Sinabi sa kanya ni Kinying kailangan pa rin itong maligo. Ang dalawa naman ang inamoy ni Nancy at hindi rin sila ang amoy potek. Alam na ni Nancy sinong amoy potek si Chu Xinghe dahil ito sa tubig kanal na pinaligaw niya kanina. Nagpagamot naman si Chu Xinghe kay Nancy para matanggal sa katawan niya ang tubig kanal. Nagparinig si Susanggi na yung isa dyan na amoy kanal hindi nagsabi na siya ang nangangamoy mabaho. Pagkatapos ng gamutan ay nag-relax sila dahil wala ng kalaban. Nagpasya naman si Susanggi at Lan Sakong na sila muna ang magpapatrolya habang nagpapahinga ang mga kasamahan nila. Samantala sa Atraktika ang ating bida inubos lahat ang mga penguin. Naawa tuloy sa kanila si Chu Chan para lang sa bato ay papatay daw ng maraming hayop si Nanding. Inipon naman ni Nanding ang lahat ng bato sapat na daw ito hanggang manalo sila sa digmaan. Kinolekta niya ito at nagkaroon siya ng 1 kwantilyon na bato. At hindi pa doon nagtatapos ang kasakiman ni Nanding. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Necromancero para buhayin sila. Inutusan niya yung kawawang kaluluwa ng namatay na penguin na tumulong sa frontline ng ika-5 depensa ng bansang Pilipinas. Sinabi ni Chu Chan na masyado daw selfish ang ating bida imbes na namayapa at natutulog na mga kaluluwa nila ay pinilit pa daw pagtrabahuin ni Nanding ang mga kawawang penguin. Ang pagiging selfish daw ni Nanding ay para sa bansa. Kailangan daw niyang gawin ang lahat ng paraan para manalo sila laban sa 10,000 ibang lahi. Sinagot siya ni Chu Chan na masama pa rin ginawa nito dahil labag sa kalooban ng mga penguin ang ginawa sa kanila ni Nanding. Sumagot si Nanding na tatanggapin niya ang mga sasabihin sa kanya ng mga bashers sa pagiging makasarili niya. Pagkatapos ay magte-teleport na sila para harapin ang S-rank na alien. Paglabas nila sa portal ay tumambad sa kanila ang puwersa ng mga traidor na bayani ng Amerika at ang S-rank na alien. Nagpakilala ang alien na si Rift River. Sikat na sikat daw si Nanding sa buong social media kaya kilala niya na ito. Sumagot ang ating bida na magalang daw si Rift River dahil marunong makipagmeritisan hindi gaya ng ibang S-rank na bakbakan na agad ang gusto. Gustong malaman ng S-rank kung anong masamang balak ng ating bida. Ayaw naman sabihin ni Nanding. Sumabat naman sa usapan nila si Captain John America katabi si Sailor Moon na sumuko na daw si Nanding dahil wala itong laban sa kanila. Ang Amerika lang daw pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo kaya kumampi sila sa mga alien para mapanatili nila ang posisyon nila. Sumagot si Nanding na nakakahiya daw ang mga Amerikano dahil nagpaalila sila sa 10,000 ibang lahi mga wala daw silang bayag. Nagsabi si Captain John America na kung ayaw nitong sumuko ay bubugbugin nila ito hanggang magtanda. Nagsabi ito na siya na daw ang bahala sa ating bida. Ipapakita niya ang lakas ng Amerika. At dito nagtatapos ang Kabanata 43 hanggang 44 na maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.